Bago ka pa magsalita, nahusgahan ka na nila. Sa loob ng isang segundo, bago ang handshake, bago ang unang salita, bago mo pa mapatunayan ang iyong halaga, nagdesisyon ang mundo tungkol sa iyo. May kalupitan sa mata ng tao na hindi inaamin ng sinuman. Isang tahimik na instinto. Nangyayari bago ka pa kumibo, at bago ka pa magsalita, bago mo pa alugin ang kamay ng iba, bago ka pa mag-alok ng anumang halaga, nahusgahan ka na. Kung mukha kang mahina, tinatrato kang biktima. Kung mukha kang mahirap, tinatrato kang invisible. Hindi na mahalaga kung gaano ka katalino. Hindi na mahalaga kung gaano kadalisay ang iyong puso. Kapag ang iyong hitsura ay nagpapapahiwatig ng kakulangan, ang mundo ay magsasabuatan para panatilihin kang nasa kakulangan. Alam na ito ni Machiavelli 500 taon nang nakakaraan. Binalaan niya tayo. Ang karaniwang tao ay palaging nadadala ng hitsura at ang mundo ay puno ng karaniwang tao. Naramdaman mo na ito. Pumasok ka sa isang silid at naramdaman ng lamig. Nakita mo ang mga matang dumaan sa iyo, parang wala kang halaga. Nakita mo ang mga lalaking mas mababa sa iyo, mas hangal, mas masama, na binibigyan ng pagkakataon dahil lang sa nagmumukhang sila ay nabibilang doon. Habang naiwan kang nakatayo sa labas ng pintuan, hindi ito masamang swerte. Ito ang brutal na sistema ng paghusga. At hanggang hindi mo ito naiintindihan, kalaban mo ang buong mundo. Naniniwala ang karamihan na ang kahirapan ay tungkol sa pera. Mali sila. Ang kahirapan para sa hayop na tao ay isang amoy, senyales ng kahinaan at kinasusuklaman ng kalikasan ang kahinaan. Kapag mukha kang mahirap, hindi ko ibig sabihin ang mukhang punit, ibig ko sabihin ang mukhang nabigo. Nagtitrigger ka ng predatory response sa iba. Inaanyayahan mo silang lokohin ka, balewalain ka, ibigay sa iyo ang mga tira-tira. Ngunit may paraan para ma-hack ang mekanismong ito. Paraan para magpahiwatig ng kapangyarihan bago mo pa ito taglain. Paraan para pilitin ang mundo na tratuhin ka ng may respeto ng isang hari kahit walang laman ang iyong bulsa. Tinawag ito ni Machiavelli na maskara ng prinsipe. Ito ang sining ng pag-arma sa iyong imahe para ang katotohanan ay yumuko at akma sa iyong hitsura. Ngunit para maisuot ang maskarang ito, kailangan mo munang maunawaan ang pagkakamaling ginagawa mo ngayon. Ang banayad na senyales na ibino-broadcast mo tuwing lumalabas ka ng pinto. Ang senyales na nagsasabi sa mundo, wala akong halaga. Maaari mo akong tapakan. Kapag tumigil ka ng magpadala ng senyales na ito, nagbabago ang laro. Bumababa ang resistensya. Ngunit una, kailangan nating unawain kung bakit ganoon kabangis ng parusa ng mundo sa hitsura ng kahirapan. Ang mundo ay hindi patas. Ito ay mahusay. At ang utak ng tao ang pinakamahusay na makina sa mundo. Ayaw nitong magtrabaho. Ayaw nitong maghukay sa putik ng iyong hitsura para mahanap ang ginto ng iyong karakter. Gusto nitong shortcut. Ang hitsura ang shortcut na iyon. Kapag nagpakita ka ng hindi maayos, nalulungkot o paumanhin, ibinibigay mo sa mundo ang isang hatol laban sa iyo. Tinipid mo sa kanila ang abala ng paghuhukom. Sinasabi mo, sumuko na ako, kaya sumuko ka na rin sa akin. Unawain ito. Hindi kinasusuklaman ng mga tao ang mahihirap dahil kulang sila sa pera. Kinasusuklaman nila ang mahihirap dahil ipinapaalala sa kanila ng kahirapan ang kabiguan, ang kawalang lakas. Ang kahirapan ay parang sakit na nakakahawa, hindi ng virus, kundi ng masamang kapalaran. At ang mga tao, mga pamahiing nilalang na sila, ay tumatakbo sa masamang kapalaran. Naobserbahan ni Machiavelli na ang mga tao ay humusga ng mas madalas sa pamamagitan ng mata kaysa sa kamay. Dahil lahat ay makakakita sa iyo, ngunit iilan lang ang kailangang maramdaman kung sino ka. Lahat ay nakikita kung sino ang mukha mong ikaw. Iilan lang ang nakakaramdam kung sino ka talaga. Isipin ang huling pagkakataon na nakakita ka ng lalaking may mansang damit, nakayukong balikat, nakayukong mga mata. Nagtaka ka ba sa kanyang pilosopya? Nagtaka ka ba kung baka siya ay isang henyo?
Isang Makata? Isang Rizal ng ating panahon? Hindi. Tinatak mo siyang talunan, sira, iwasan. Ginawa mo ito ng agad, ng walang galit, para makatipid ng enerhiya. Ngayon, isipin na ikaw ang lalaking yon. Dahil madalas, ikaw nga. Nagsasabi tayo ng mga kasinungalingan sa ating sarili para makatulog sa gabi. Tunay ako. Hindi ko pinapansin ang opinyon ng iba. Nagbibihis ako para sa kaginhawaan. Ito ang wika ng biktima. Ang kaginhawaan ay kaaway ng kapangyarihan. Ang pagiging tunay ng walang awtoridad ay ingay lamang. Kapag mukha kang mahirap, lahat ay lumalaban sa iyo dahil hinubad mo ang iyong armor. Lumakad ka sa battlefield ng walang sandata. At sa digmaan, ang walang sandata ay hindi kinakaawaan. Sinasalanta sila. Isa alang-alang ang horn effect. Ito ang madilim na kambal ng halo effect. Kung isang katangian ay negatibo, ang iyong mga sapatos ay sira. Ang iyong postura ay gumuguho. Inaakala ng isip na lahat ng iyong katangian ay negatibo. Tamad ka, tanga ka, hindi ka mapagkakatiwalaan. Bakit? Dahil ang disiplina ay nakikita. Kung hindi mo kayang pamahalaan ang iyong sariling hitsura, bakit maniniwala ang sinuman na kaya mong pamahalaan ang isang negosyo? Kung hindi mo mapanatili ang tela sa iyong likod, bakit magtitiwala ang sinuman sa iyo ng kontrata? Ang panlabas ay patunay ng panloob, o ganyan man ang tininang mundo sa atin. Ang pagpapabaya sa iyong imahe ay ang paninirang puri sa iyong sariling kaluluwa. Nagsasabi ka ng kasinungalingan tungkol sa iyong sarili. Sinasabi mo sa mundo na wala kang halaga, kahit hindi yon totoo. At ang mundo, malupit at literal, naniniwala sa iyo. May madilim na paradox sa paggalaw ng mga resources. Ang pera ay dumadaloy sa mga nagmumukang hindi nito kailangan. Pumunta sa bangko, humingi ng pautang na nakasuot ng desperasyon. Hayaang maamoy nila ang desperasyon. Hayaang manginig ang iyong boses sa katotohanan ng iyong kahirapan. Ano ang mangyayari? Sarado ang vault. Tumaas ang interest rates. Ikaw ay isang panganib. Ngayon kunin ang isang lalaking kasing kailangan ng pera, ngunit pumasok siyang may maayos na damit. Matulis ang kanyang grooming. Pumapasok ang liwanag sa kanyang relo. Nagsasalita siyang mabagal, may pagkainip ng isang lalaking maraming pagpipilian. Hindi siya humihingi. Nagmumungkahi siya. Bukas ang vault. Mapagbigay ang mga tuntunin. Bakit? Dahil ang iyong hitsura ay isang insurance policy para sa mga gumagawa ng desisyon. Sa pamamagitan ng pagmumukhang angkop, binabawasan mo ang kanilang panganib. Kung tatanggihan mong laruin ang larong ito, hindi ka magiging tunay. Magiging mapagmalaki ka. Inaakala mong may utang ang mundo sa iyo ng oras nito para matuklasan ang iyong nakatagong halaga. Wala itong utang sa iyo. Responsibilidad mo ang hukayin ng iyong sariling halaga at ipinta ito sa ginto para kahit ang bulag ay makakita. Tinuruan ni Machiavelli ang prinsipe na maging isang mahusay na simulator at dissimulator. Itago ang tunay na kalikasan kung ito ay masamang kalikasan at ipahayag ang kalikasang kinakailangan. Kung nagugutom ka, magmuhang busog. Kung nag-aalala ka, magmuhang kalmado, parang walang pakialam. Kung mahirap ka, magmuhang nagbibiyahe ka ng inkognito. Dahil sa sandaling maamoy nila ang iyong pangangailangan, magsisimulang lumangoy ang mga pating. Pag-usapan natin ng mas malalim, ang animal brain. Ang mga dominance hierarchy ay hindi social constructs. Mga biological imperative ang mga ito. Ulang dagat, lobo, simpans at tao. Lahat tayo ay nag-scan para sa status. Ano ang nangyayari kapag nakakita ang lobo ng tupang may sugat na humihinto? Nararamdaman ba nito ang empatiya? Iniisip ba nito, kawawang nilalang, tulungan ko ito? Hindi. Ang paghinto ay nag-trigger ng instinto ng pagpatay. Ang lipunang Pilipino ay isang sanitized na bersyon ng dinamikang ito. Hindi tayo namimili ng lalamunan gamit ang ating mga ngipin. Ginagawa natin ito gamit ang mga demanda sa korte
panlalait, exclusion at lowball offers. Kapag mukha kang mahirap, humihinto ka. Pinaparamdam mong wala kang kakampi, na wala kang resources para ipagtanggol ang iyong sarili, na kung may makasamang sayo, walang darating para maghigante para sayo. Kaya naman ang mahihirap ay overpoliced, overcharged at underserved. Sila ay low-risk targets. Kung manlin lang ang isang negosyante sa lalaking may maayos na damit, natatakot siya sa retribusyon. Natatakot siyang may mga abogado ang lalaki. May maimpluwensyang mga koneksyon. Kaya nitong sirain ang kanyang reputasyon sa isang post. Ngunit kung manlin lang siya sa lalaking mukha namang walang mapupuntahan, walang kinatatakutan, sino ang magtitiwala sa kanya? Sino ang magmamalasakit? Sa pamamagitan ng pagmumukhang mahirap, tinatanggal mo ang iyong deterrence. Ginagawa mong ligtas na samantalahin ka. Nakita ko ang mga lalaking may dakilang intelekto na nasira dahil hindi nila naunawaan ito. Inakala nilang puprotektahan sila ng kanilang trabaho, ng kanilang katapatan. Ngunit nagbibihis sila tulad ng mga utusan, kaya tinrato sila tulad ng mga utusan. At nang dumating ang mga budget cuts nang kailangan ng scapegoat, ang daliri ay nagturo sa lalaking muka namang hindi makalalaban. Ang hitsura ay armor, isang psikolohikal na force field na nagpapahinto sa mga predator. Ang pag-aalangan ay lahat ng kailangan mo. Sa isang split second ng pag-aalangan, sino ang lalaking ito? Mapanganib ba siya? Mahalaga ba siya? Sa segundong iyon, nananalo ka. Ikaw ang nagdidikta ng frame. Ngunit kung walang pag-aalangan, kung titingnan ka nila at agad makakita ng biktima, ang pag-atake ay hindi maiiwasan. Maaring sabihin mo, hindi ito patas. Dapat tayong mabuhay sa isang mundo kung saan ang karakter ang hari. Pwede kang magtalo sa grabidad habang nahuhulog ka sa bangin. Hindi ka nito maliligtas. Hindi sinulat ni Machiavelli ang tungkol sa mundo tulad ng dapat nito. Sinulat niya ang tungkol sa mundo tulad ng realidad nito. At sa mundo tulad ng realidad nito, ang lalaking nagpapabaya sa kanyang armor ay namamatay. Sino ang nagsabi sa iyo na hindi mahalaga ang hitsura? Sino ang nagsabi na ang pag-ayos sa sarili ay kasalanan? Karaniwang ito ang mga taong gustong panatilihin kang nasa iyong lugar. O ito ang mga taong sumuko na. Ang nasa loob ang mahalaga. Platitude ito na naimbento para aliwin ang mga invisible. Kasinungalingan ito. Oo, mahalaga ang karakter para sa retention. Ngunit mahalaga ang hitsura para sa access. Ang iyong panloob ay ang produkto. Ang iyong panlabas ay ang marketing. Maaari kang magkaroon ng pinakamahusay na produkto sa mundo. Isang lunas para sa kanser, isang pilosopikal na obra maestra, isang bilyong pisong algorithm. Kung babalutan mo ito ng basura, ilibing sa bakuran at maglagay ng bawal pumasok na tanda, walang makakabili nito. Ang marketing ay hindi panlilinlang. Ang marketing ay paggalang sa produkto. Kung tunay mong pinahahalagahan ang iyong isip, ang iyong kaluluwa, bakit mo ito ilalagay sa isang templo na nagmumukhang guho? Ang magbihis ng pabaya, ang magdala ng sarili ng may kilos ng taong talo na, ito ay isang gawa ng kawalan ng respeto sa sarili. At ang mundo ay isang salamin. Inirerepresenta nito ang paggalang na ipinapakita mo sa iyong sarili. Kung itatrato mo ang iyong sarili tulad ng discount item, makibargain ang mundo sa iyo. Kung itatrato mo ang iyong sarili tulad ng isang bihirang artifact, mag-iingat ang mundo sa paghipo sa iyo ng marurumhang kamay. May espiritual na dimensyon dito. Kapag itinutulis mo ang iyong hitsura, itinutulis mo ang iyong isip. Ang disiplina ng panlabas ay dumadaranas sa panloob. Magsuot ng maayos na damit o kahit isang malinis pinlansa na polo. Tumayo ng tuwid. Ayusin ang buhok mo. Panoorin kung paano nagbabago ang iyong mga iniisip. Nagiging mas deliberate ka. Nagsasalita ka ng may bigat.
titigil kang humingi ng paumanhin para sa iyong pag-iral. Ang maskara ay nagiging muka. Ito ang alchemy ng outlier. Hindi tayo naghihintay na maramdaman ang kumpiyansa bago magmukhang maayos. Nagmumukhang maayos tayo para maging kumpiyansa. Naghihintay ang mahirap na lalaki ng damdamin. Nagtatayo ang makapangyarihang lalaki ng damdamin sa pamamagitan ng aksyon. Iyan ang diskarte. Kailangan mong itigil ang pagtingin sa iyong hitsura bilang tungkulin. Ito ay sandata, kasangkapan ng impluensya. Tuwing umaga, nagbibihis ka para sa isang papel. Ikaw ang pumipili ng papel mo sa sariling buhay. Ikaw ba ang extra, ang biktima, ang comic relief? O ikaw ang protagonista, ang arkitekto, ang banta? Ang wardrobe department ay nasa iyong mga kamay. Ngunit napakarami sa inyo ang pumipili ng kustum ng biktima at nagtataka kung bakit ganoon katrahedya ang script. Mas malalim pa ito kaysa sa kasuotan. Nasa mga mata ito. Ang tingin ng kahirapan ay isang tingin ng patuloy na paghingi ng paumanhin. Ito ang ugali ng unang nagpapalit ng tingin. Ng pag-urong kapag nakapasok sa isang pinto. Ng kaba ng tawanan kapag may nang mamalit sa iyo. Ito ang mga gawi ng isang alipin. Maaari kang magsuot ng seda sa isang pulubi, ngunit kung panatilihin niya ang tingin ng kahirapan, mukha pa rin siyang mahirap. Maaari kang magsuot ng basahan sa isang hari, ngunit kung panatilihin niya ang tingin ng hari, ang matatag, walang kumukumpas na pagsusuri sa kanyang paligid. Magmumukhang hari siyang nakadisguise. Sinabi ni Machiavelli na ang leon ay hindi kailangang umungal para matakutan. Kailangan lang niyang lumitaw. Kapag mukha kang mahirap, madalas ay hyperactive ka. Nagpapaliwanag ka ng sobra. Numingiti ka ng sobra. Nagsisikap kang magpabuti sa lahat. Ito ang ugali ng kakulangan. Nagpapahiwatig ka na kailangan mo ang kanilang pagsuporta para mabuhay. Ang kasaganaan ay tahimik. Ang kapangyarihan ay hindi gumagalaw. Kapag komportable ka sa katahimikan, nagpapakita ka ng kasaganaan. Kapag komportable kang naroroon, nagpapakita ka ng kasaganaan. Kapag mukha kang mahirap, ang iyong body language ay sumisigaw. Mali ako. Hindi ako dapat narito. Patawarin mo ako. At tumutugon ang mundo. Tama ka. Lumabas ka. Para masira ito, sangayin mo muna ang katawan bago mo kumbinsihin ang isip. Gumalaw ng may dignidad. Hindi sa bilis ng isang lalaking may takot. Hawakan ang tingin ng iba hanggang maramdaman nila ang bigat ng iyong paghuhukom. Hindi ang kabaligtaran. Patayin mo ang alipin sa loob mo. Dahil hanggang humihinga ang alipin na yon, walang halaga ng pera ang makakapagligtas sa iyo. Nakikita mo ang mga nanalo sa loto na nawalan ng pera sa loob ng 3 taon. Iyon ang dahilan. Hindi nila napatay ang alipin. Bumili sila ng mahahalagang bagay, ngunit sinuot nilang mga ito nang may paumanhin ng isang magnanakaw. Nagmukha silang mahirap sa loob ng Ferrari at tinagali sila ng mundo nito. At ito ang humahantong sa pinakamalakas na senyales ng kahirapan. Ingay, maingay ang mahirap na lalaki. Maingay sa mga salita, maingay sa mga galaw, maingay sa mga reklamo. Kailangang punan ang bawat katahimikan. Dahil kinakaabahan siya ng katahimikan. Sa katahimikan, natatakot siyang huhusgahan siya, kaya nagbabala siya. Ibinubunyag niya ang kanyang mga plano, ang kanyang mga insecurity. Sinasabi sa iyo ang tungkol sa kanyang utang, ang kanyang ex, ang kanyang sakit sa likod. Ibinibigay sa iyo ang lahat ng armas na kailangan mo para sirain siya, at tinatawag niya itong pagiging bukas. Ang kapangyarihan ay tahimik. Tingnan ang predator. Hindi na anunsyo ng tigre ang kanyang presensya hanggang siya ka na niyang sinasalakay. Ang CEO sa ulo ng mesa ay nagsasalita ng pinakakaunti. Nagbubulong ang Godfather. Kapag nag-overtalk ka, nagpapahiwatig ka na ang iyong mga salita ay walang halaga. Pinapataas mo ang supply, binabagsak ang demand. Para hindi kailanman magmukhang mahirap, husayin mo ang sining ng saradong bibig. Kapag tahimik ka, nagiging blank canvas ka.
Pinoproject ng mga tao ang kanilang sariling mga pangarap sa iyo. Nagtataka sila, ano kaya ang iniisip niya? Alam ba niya ang hindi ko alam? Sa vacuum ng impormasyon, nag-imbento sila ng kapangyarihan para sa iyo. Inaakala nilang hinahatulan mo sila, at sa kanilang insecurity, nagsisikap silang magpahanga sa iyo. Ito ang Machiavellian flip. Sa pamamagitan ng pagsasabi ng wala, pinipilit mo silang mag-perform para sa iyo. Ngunit sa sandaling magsimula kang magreklamo tungkol sa presyo ng gas o kung gaano kapagod, nasira ang spell. Nagiging mortal ka, nagiging karaniwan ka, nagiging isa ka sa atin. At hindi mo gustong maging isa sa atin. Gusto mong maging isa sa kanila. Ang outlier, ang pagbubukod. Umaabot ito sa iyong digital presence. Ang lalaking nagpo-post ng lahat, ang kanyang tanghalian, ang kanyang galit, ang bawat na ipasang iniisip niya ay nagmumukhang espiritual na mahirap. Desperado para sa validation. Sumasayaw para sa mga like. Ang lalaking madalang mag-post ngunit may layunin. Nagmumukhang may buhay siyang masyadong mayaman para makuha pa sa screen. Ang kakulangan ay lumili ka ng halaga. Gawing madalang ang iyong presensya. Gawing mga brilyante ang iyong mga salita. Bihirang, matigas at matalas. Maaring sabihin mo, hindi ko kayang bayaran ang maayos na damit. Ito ay kabiguan ng imahinasyon. Ang magmukhang mahirap ay bihirang tungkol sa brand ng iyong kasuotan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong sarili. Ang lalaking suot ang murang polo na malinis, puting-puti at maayos, ay nagmumukhang mas may dignidad kaysa sa lalaking suot ang 5,000 piso na designer hoodie na mansado at punit. Ang disiplina ay walang halaga. Ang pagpapakinis ng iyong sapatos, oras, hindi pera. Ang pagpaplansa ng iyong polo, pagsisikap, hindi pondo. Ang pagpapanatiling malinis ng kuko, matalas ang buhok, malusog ang katawan. Mga investment ng kalooban ang mga ito. Kapag hindi ka maayos, nagpapahiwatig ka ng kaguluhan. Na hindi mo makontrol ang sarili mong buhay. At kung hindi mo makontrol ang sarili mo, paano ka magtitiwala ng kapangyarihan sa isang negosyo? Paano ka manggunguna ng mga tao? Ang mga taong may dignidad ay nagmumukhang malinis. Iyon ang sikreto. Isang tiyak na uri ng kalinisan na nagpapahiwatig na sila ay naalis na mula sa alikabok ng pakikibaka. Ang mahihirap ay nagmumukhang alabok, pinagod ng friction ng pagtitiis. Kailangan mong kuskusin ang alikabok mula sa iyong avatar. Nasa mga detalye ito. Ang mga takong ng iyong sapatos, ang kuwelyo ng iyong polo, ang screen ng iyong telepono. Basag ba ito? Ang basag na screen ay isang sumisigaw na senyales ng kahirapan. Nagsasabi ito, sinira ko ito at wala akong resources para ayusin, kaya namumuhay ako sa mga sirang bagay. Huwag mabuhay ng may sirang mga bagay. Nakakasama ito sa iyong psyche. Sinasabi nito sa iyong subconscious na karapat-dapat ka sa pagkasira. Ayusin ito o itago ito, ngunit huwag itong parade. Itinuro ni Machiavelli na ang prinsipe ay dapat magmukhang mahabagin, tapat, makatao at may integridad. Pansinin ang salitang magmukhang. Kailangan mong i-curate ang mga detalye ng iyong buhay. Kung nagmamaneho ka ng lumang kotse, iparada ito sa sulok. Lakad ang huling bloke. Dumating ng naglalakad. Nakatayo ng marangal. Kontrolin ang narrative. Hindi ito panlilin lang. Ito ay framing. Nag-free frame ang photographer ng kuha para ibukod ang basurahan sa tabi ng kalye. Ikaw ang direktor ng iyong sariling imahe. I-crop ang basura. Kung iimbitahan mo ang isang potensyal na katuwang sa hapunan, huwag dalhin sila sa isang lugar na hindi mo kayang bayaran at magpawis sa bill. Iyon ang amoy ng kahirapan. Dalhin sila sa isang coffee shop, bumili ng 2 kape, ngunit inumin ang mga ito ng may kasiyahan ng mga hari. Tumuon sa pag-uusap, bayaran ang 200 piso ng may ngiti. Mas mabuti na maging Panginoon ng maliit na domain kaysa maging utusan ng malaki.
may isang panghuling elemento sa hitsura ng kahirapan na pinakamahirap tanggapin. Ang mga kasama mo. Kung napalibutan ka ng mga lalaking nagmumukhang natalo, nagsasalita sa wika ng pagiging biktima, nagbibihis sa uniforme ng kabiguan, pinipinta ka ng parehong brush. Ikaw ang average ng 5 taong nakikita ka kasama. Kung pumasok ka sa isang silid, kasama ang isang grupo ng mga hyena, walang magkakamali sa'yo bilang leon. Alam ko na ito ay malupit. Mayroon kang mga kaibigan na mahal mo, katapatan sa iyong nakaraan. Ngunit kung nais mong tumaas, kailangan mong maunawaan ang mga optik. Kapag nakita kang kasama ang matagumpay, ang halo effect ay nalilipat sa iyo. Hinira mo ang kanilang kredibilidad. Kaya naman nakikipaglaban ng mga social climbers para mapasama sa larawan. Alam nilang ang imahe ay ang asset. Hindi mo kailangang iwan ang iyong mga lumang kaibigan. Ngunit kailangan mong mag-compartmentalize. Kapag nasa battlefield ka ng tagumpay, kailangan mong lumakad kasama ang ibang mga mandiridma. Kung magdala ka ng isang biruan sa War Council, hindi ka sineseryoso. Binalaan ni Machiavelli na ang isang prinsipe ay hinuhusgahan ng kalidad ng mga taong pinapanatili niya sa paligid niya. Kung sila ay may kakayahan at tapat, itinuturing siyang matalino. Kung sila ay mga hangal, itinuturing siyang hangal. I-audit ang iyong bilog. Sino ang nagpapamukhang leader sa iyo? Sino ang nagpapamukhang kalahok sa isang trahedya? Layuan ang visual na pabigat dahil inaakala ng mundo na ang magkaparehong ibon ay nagkakatipon. Kung ang iyong kawan ay nagmumukhang walang diskarte, ikaw din. Nangangailangan ito ng isang katigasan ng puso. Ngunit tandaan ang layunin. Ang layunin ay hindi maging mabait. Ang layunin ay maging epektibo. Ang hindi kailanmang magmukhang mahirap ay ang pag-curate sa iyong buong mundo. Ang iyong kasuotan, ang iyong mga salita, ang iyong katawan, ang iyong mga kasama. Ito ay isang kabuuang digmaan sa persepsyon. Ngayon ang paradox. Kapag ginawa mo ito, kapag maingat mong tinanggal ang bawat senyales ng kahirapan mula sa iyong buhay, may kakaibang nangyayari. Titigil kang maging mahirap. Hindi ito mahika. Ito ay mekanika. Kapag nagbihis ka ng may kapangyarihan, tinatrato ka ng may respeto. Kapag tinatrato ka ng may respeto, binibigyan ka ng mga pagkakataon. Kapag binibigyan ka ng mga pagkakataon, nagkakaroon ka ng mga resources. Ang maskara ay nagtatawag ng muka. Nagsisimula kang maniwala sa iyong sariling propaganda. Titingnan mo ang salamin at hindi ka makakakita ng biktima. Makakakita ka ng isang kakumpitensya. At dahil makakakita ka ng kakumpitensya, kumikilos ka tulad nito. Sumasakay ka ng mga panganib, mas mahirap kang mapagsamantalahan. Lumalayo ka sa masamang mga deal. Naprogram mo na ang sarili mong isip. Ito ang ultimate na sikreto. Ang panlabas na huwad ay nagtatayo ng tunay na panloob. Sa pamamagitan ng pagtanggi na magmukhang mahirap, tinatanggihan mo ang pagkakakilanlan ng kahirapan. Tinatanggihan mo ang script na nagsasabing ikaw ay nakatuon sa pakikibaka. Nagpapahayag ka, pisikal at biswal, na nakatadana ka para sa higit pa. At ang mundo, na desperado para sa pamumuno, desperado para sa lakas, desperado para sa anumang bagay na nagmumukhang tiyak, ang mundo ay yumuyukod. Binubuksan nito ang mga pintuan na pinanatiling sarado nito. Ngumingiti ito ng mga ngiti na pinigilan nito. Tama si Machiavelli. Lahat ay nakikita kung sino ang mukha mong ikaw. Ilan lang ang nakakaramdaman kung sino ka talaga. Kaya bigyan mo sila ng bisyon ng kadakilaan. Ipakita mo sa kanila kung sino ka nagiging. Huwag hintayin ng ginto bago mo kuskusin ang korona. Suotin ang korona ngayon. Susundan ng ginto ang hari. Ngunit kung mananatili kang nakasuot ng basahan, naghihintay ng pahintulot na magbago, mamamatay ka sa mga ito. Ang pagpipilian ay nasa iyo. Ang paghuhukom ay darating. Darating ito araw-araw, bawat segundo, mula sa bawat pares ng mata na dumarating sa iyo. Makakakita ba sila ng biktima o makakakita sila ng isang Panginoon?